Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga suggestion, pahayag ni Senator Marcoleta sa mga umattend kanina na mga contractors sa Blue Ribbon Committee hearing. Na isang brilliant idea para mapanagot ang mga tunay na may kasalanan. Kasi sabi niya itong mga contractors, they are the least guilty. So dapat magsabi na sila ng mga pangalan para itong mga contractors, ibalik lang ang pera na, example, kung ghost project, ibalik nilang pera. Kung substandard, ayusin nila. Kasi plunder ang labas. Makakasuhan sila ng plunder. So kawawa kayo, magsabi kayo. Palagay ko, sa mga susunod na hearing, may magbubunga ito ng maganda at mapapanagot na mga mas malalaking isda sa DPWH at mga politiko. Ang galing. Pakinggan natin ang mga payo ni Senator Marcoleta sa mga contractors. Ang buhay namin at ang buhay ng aming pamilya. Yung bilyong piso po ito, kaya kung sakasakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Eh kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funder, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan sa tulong ng insurance commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg. Magturo na kayo. Yes. Yan po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga feelers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at ang buhay ng aming pamilya. Yung bilyong piso po ito, kaya kung sakas... So, napakagandang development ito. Pangalawang hearing pa lang ito. Meron ng handa na magtapat. Kailang nasa reflection, pagmuni-muni kasi nga, sigurado tinatakot sila eh. Yung mga malalaking isda, DPWH at politiko, kinakabahan na sila ngayon. I don't know kung nakakatulog pa ba sila ng mahimbing. Ganyan po. Ang pera po, nasubukan ko na yan. Yung pera, hindi makakapagbigay po ng kaligayahan, hindi, yung sapat na kaligayahan kasi pwede, kaligayahan, temporaryo lang. Kaya lang, after a short while, wala na naman. Hindi ka makakatulog. Wala kang kapayapaan. So, actually, kawawa itong mga yung mga nasa DPWH, mga politiko na, wala silang I tell you. Kawawa sila. Naulipon kung sa Bisaya, slaves sila sa bilanggo sila. Kanilang yung spirit of greediness. Kaya kawa sila. Mas maswerte pa yung ordinaryong laborer, yung tricycle driver, mga pobreng magsasaka dahil wala siyang iniintindi. Makakain lang siya ng balanghoy, saging, isang kanin lang, matulog na, walang inisip, masarap ang tulog.
So, salamat po, Senator Marcoleta, sa inyong wisdom. Hindi po nasayang ang boto namin sa iyo dahil sigurado may mapapanagot. And on the other way, so blue ribbon lang ito. Nakikita ko sa side ng executive ng Pangulo, so far so good. Maganda na yung ginagawa niya dahil, ayun, napilitan nang nag-resign si Secretary Bunuan at naglagay na ng mas matinong secretary, si Secretary Vince Dizon. Grabe ang kanyang mga aksyon. Courtesy resignation from top to bottom. Wow. Dapat noon pa ginawa ito. Kailang, okay na lang. Better late than never. And then, ang mga contractors na napatunayan na may ghost projects, wala nang proseso. Lifetime ban. Hindi na makakabalik pangungontrata. Ano pa? Yung independent commission na bubuuin ng Malacanang, silang mag-imbestiga. So, ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon, siya nang mag-feed ng mga informasyon doon sa independent body. And then, kung anong findings ng independent body, sila nang magsampa ng kaso. At sana, dito sa gagawing investigasyon ng Malacanang, yung independent body, sana walang taga-gobyerno. Kasi kung ang ilalagay nila taga-gobyerno din, wala na. Hindi na ako maniwala, kaya binabantayan pa natin. Dapat mga hindi na connected sa gobyerno ang ilagay diyan na example. Ito, wish ko lang ito. Yung mga kagaya ni na retired Ombudsman Samuel Martires. Mga ganun ba? Wag lang yung si Ombudsman Conchita Morales na sinasuggest ni Senator Kiko. Ano yun, sa Dilawan yun. Ayan, mga Ombudsman Martires. Sayang, si Mayor Magalong sana, kailang tinanggihan naman nila. So, good luck sa Senate Blue Ribbon Committee. May pag-asa na, may makukulong, at may magtatapat na. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang angero nga ipanghatag sa mga tao na po, unsi kapamilya sila. Matagaan og gero. Og tuwa ang baong ilang kargahan. Si Chinibel, si Aritin, si Titing, tigsalin mo kain ka na. Naman yan! Kanapon ulang. Muna ni ang mga lansang nga ilang nakuha. Og karon mo na ni ang ikarga lang niya og motor ang iya tungod kay puno na kay ang bao tungod kay unsi sila ka pamilya. Duha ka bao-bao. Thank you. Lansan po. Og karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. Og karon abot na gyud ang yero nga ikaduha nga bao.
O karon mo na ni ang atop niyente sa natagaan na mo og yero. Lata na gid ka ayo. Pila na din niyente ka tuig imong balay? 30 na. 30 na ka tuig. Pag sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga natagaan ako. Kuan, gusto na ang atop. Salamat ante.